Isang pinagpalang araw po. Welcome to Hold the Line. Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones. Nais pa rin po magbahagi. Duty pa rin po tayo sa HQ. Pero wag po natin sayangin yung opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. At ang paalala po ng gospel ngayon is about katigasan ng ulo. Yan. Sabi po dito sa Kawikaan 28:14, mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay maparool. Ang maparool daw, yung sabihin mapahamak. Minsan daw po nagkaroon ng contest kung sino daw po yung may pinakamatigas na ulo sa buong mundo. Ang unang nagpakitang gilas, syempre, walang kamatayan, Japan. Alam mo ginawa ng Japan? Nagpatong ng 10 hollow blocks. Tapos, inuntog ng Japanese yung kanyang ulo. Wasak yung 10 hollow blocks. Ganong katibay o katigas yung ulo ng mga Hapon. Siyempre, papatalo ba naman ng Amerika? Nandyan yung si Karate Kid. Ang ginawa na itong Amerika, 15 patong ng hollow blocks. Inumpog or hinataw nung yung kanyang ulo doon sa hollow blocks, basag yung 15 hollow blocks. Ganong katibay o ganong katigas ang ulo ng mga Amerikano. Sumunod na contestant ang Pilipino. Tinawag yung Pilipino, sabi niya, Philippines! Yung Pilipino, hindi pa rin lumalabas. Tinawag ulit, Philippines! Hindi pa rin siya lumalabas. Siguro mga 10 tawag na, hindi pa rin lumalabas yung Pilipino. Sabi nung judge, and the winner is Philippines. Bakit? Ang tigas talaga ng ulo. Hindi pa rin lumabas. Alam mo kapatid, sa buhay pananampalataya, may mga bagay tayong nababiolate dahil sa katigasan ng ulo na nagiging kahantungan ng kapahamakan. Ayon daw po sa survey dati, may 3 daw po na major violation na ginagawa ang mga motorista. Yan daw po sa North Luzon Expressway. Ito yung survey lang po. Ano po yung 3 major violation ng mga motorista? The first is what you call disregarding traffic sign and signal. O, di ba? Sa Pilipinas ka lang daw makakakita na iniiba ang ruling. Pag red, stop. Pag green, go. Pag orange, prepare to stop. Pero sa Pilipinas, ang style, hindi. Pag nakitang orange, ang ibig sabihin doon, bilisan, bilisan, bilisan. Kaya madaming nadidisgrasya. Beating the red light. Pag sinabing no left turn, gagawin pa rin, magle-left turn ka rin, kaya madaming napapahamak. I-apply natin ito sa ating buhay pananampalataya. Hindi ba may mga disregarding traffic sign and signal tayo? O, pag sinabing no left turn, huwag ka ng mga liwa. Kaya si kuya, si tatay, si tito, kayong mga kalalakihan, maganda na nga yung pamilya mo, bakit naganap ka pa ng iba? Yan tuloy. Nag-left turn ka, nangaliwa ka pa, napahamak tuloy ang pamilya mo. Ang sino nagdudusa ngayon? Yung anak mo. At ito yung nakakalungkot. Kung sino pa yung legitimate na anak, siya pa yung mawawalan ng papel. Siya pa yung madidisalign. Bakit? Legitimate ang anak, naghiwalay yung nanay at tatay, si nanay nag-asawa ulit, si tatay nag-asawa ulit. Nagkaroon ng anak, nakabuo ng pamilya. Pero yung original na anak, siya ngayon yung parang naging illegitimate. Kaya, no left turn, walang kaliwaan. Pag sinabing go, magpatuloy ka. Mahirap sa atin. Pag tinawag tayo ng Panginoon, puro tayo start lang. Pag go, tuloy, tuloy, tuloy lang. At pag sinabing stop, itigil na natin. Itigil na natin ang bisyo. Itigil na natin yung mga kalokohan natin. Bakit? Sapagkat ang katigasan ng ulo, ang bunga nito ay kapahamakan. Disregarding traffic sign and signal. Ha? Pag sinabing no enter, wag mo nang pasukin yun. Huwag ka na pumasok sa mga bahay kabaret. Huwag ka na pumunta sa mga sugalan. Mapapahama ka dyan. No entry. Walang papasok. Ha? Pag sinabing one way, isang way lang, papunta lang kay Kristo. Huwag nang pabalik-balik. Diretso lang ang laban. Ano yung pangalawa? Yung titawag natin na disregarding traffic sign and signal. Pangalawa yung overloading. Sa Pilipinas ka lang daw makakakita na bus na kayang 60 pero ang nakasakay 100. May nakasabit pa doon sa gilid. Sa Pilipinas ka lang nakakita na barko na overloading. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng tricycle na 5 lang ang sakay.
Pero ang nakasakay na estudyante, 15. May nasa bubong. Kaya pag na-disgrasya, ang laking disgrasya. Bakit? Overloading. Sa buhay pananampalataya, i-apply din natin ito. Di ba? May utang ka na, mangungutang ka pa ulit, overloading. Meron ka ng hawak na tasking, madadagdagan pa ng isang tasking, overloading. May iniisip ka ng problema, dadagdagan pa ng isang problema, overloading. May mga bagay sa mundo na nakakapagod na huwag mo munang dagdagan. Magbawas ka muna, kasi pag nag-overload dyan, bibigay ang utak, bibigay ang katawan, at baka pati ang kaluluwa bumigay. Kaya no overloading. First is regarding traffic sign and signal. Second is overloading. Ano yung pangatlong violation na ginagawa ng mga motorista? Is what you call overspeeding. Nagmamadali. Kaya pag bumangga, tiyak, ang daing patay. Yung mga truck driver, di ba? Sa sobrang bilis, hindi na makapreno. Bakit? Sobrang tulid. Pag sinabing hanggang 60 lang ang takbo. Pag sinabi hanggang 80 lang, hanggang 80 lang ang takbo. Huwag magmadali. Apply natin to sa ating buhay pananampalataya. Hindi ba may mga tao na nagmamadali para yumaman? Ito yung nangyari sa atin. Sa korupsyon, nakita natin, lahat gustong yumaman. Ang problema, hindi naman masamang yumaman. Dahil sa pagmamadali, anong nangyari ngayon? Nangungurakot, nangungutong, kapahamakan. Laging nagmamadali sa promotion, nagmamadali sa pagyaman, nagmamadali mag-asawa, nagmamadali sa mga bagay-bagay na hindi dapat pinamadali. Tandaan mo, ang isang bagay na pinilit, hindi yan masarap. Ang isang bagay na pinilit, hindi yan makakabuti. At pagdating sa dulo, ang isang bagay na pinilit, bubut yan. Tulad ng isang butterfly, di ba? Hayaan mong daanan. Hayaan mong yung isang uod, madumaan siya dun sa kukun. Huwag mong bubuksan. Bakit? Dahil pag minadali mo, mahihirapan yung butterfly pag nakalabas na siya doon. Bahagi ng proseso, yung hirap na dadanasin niya para ma-flex niya ng todo yung kanyang pakpak. Kaya huwag tayong magmadali. Sa araw to kapatid, nagre-remind ng ating Panginoon. Ang sabi, mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Nawa, huwag natin i-violate yung tatlo na to. No disregarding to traffic sign and signal, no overloading, and no overspeeding. Manalangin tayo kapatid. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Dakilang Ama, patawarin mo kami Lord kung kami nagmamadali sa buhay. Nagmamadali yumaman, nagmamadali mag-asawa, nagmamadali sa mga plano. Gusto namin Lord yung plano lang namin. Hindi namin nakikita kung ano yung plano mo. Sa araw to Lord, ano man po yung mga nagawa namin, yung left turn, pangangaliwa, yung katamaran, yung pag sinabing go, humihinto kami, at pag kailangan naman ng paghinto, nagpapatuloy kami. Lord, patawarin mo kami sa bilis ng bunganga namin na imbis na ipagsigawan ka, puro chismis, puro paninirang puri. Sa araw to Lord, baguhin mong aming mga puso na sa oras na to Lord, ibaba mo rin, bawasan mo yung galit sa aming mga puso. Huwag mo kami overload, Lord, please. Alisin mo yung mga iniisip namin mga problema. Hayaan mo, Lord, na magtiwala kami sa iyo. At Lord, sa araw na to, nais po namin makalaya sa mga utang. Bawasan mo ito, Lord. O kung maaari, tanggalin mo na ito. Buhusan mo ito ng iyong mapagpalang biyaya. Upang nang sa ganon, mag-overflowing kami ng biyaya mo, mag-overflowing kami ng pagpapala mo. Upang nang sa ganon, maibahagi namin ito sa aming kapwa. Panginoon, ikaw na pong bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulot pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, Amen and Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Muli-muli pa rin po, mula pa rin po dito sa Makati City Police Station. Patuloy po na bumabati, nagsasabi, nagpapaalala, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye, love you all.